Guys, for today's video, medyo madami na yung mga parang mga legit na mga loan service na gumagamit ng QR. So, ito yung isa sa main feature that would separate yung mga legit na mga lending institution versus sa mga fly-by-night. Though hindi ko sinasabi na ito lang yung determining factor but kung merong ganitong feature ang isang lending service, malamang sa malamang legit to. Explain natin bakit. Well, kasi bago ka maging partner QR merchant, hindi lang naman sa SEC ka mag-a-apply Kasi mag-a-apply ka rin naman to be an operator of payment system kay Bangko Sentral. Thus, hindi lang si SEC ang regulatory body na nagmo-monitor sa inyo. So, kinumpile ko itong mga listahan ng mga lending service na ginagamitan ng QR and medyo madami na rin naman pala siya. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng video and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. This is in no particular order So simulan na natin sa unang-una, si Home Credit Kwarta. Si Home Credit Kwarta ay hindi siya actually binibigay basta-basta. Binibigay lang to kapag nagkaroon ka na ng history with Home Credit. Meaning nakautang ka na sa kanila and then nakita nila na good payer ka and that's the time na i-assess nila kung pwede ka nilang bigyan ng Home Credit Kwarta. Limits may vary but ang nakita ko pinakamataas na nabigay ni Home Credit Kwarta ay around 50,000 pesos. Yung interest naman nito ay variable din but the range of interest is around 3.5% up to 7%. So, depending on your credit score or credit rating mo internally with Home Credit, then dun magbabase ang ibibigay sa inyong interest rate. Next on my list is si Shopee Pay Later. So, eto si Shopee S-Pay Later ay previously lang talaga na S-Pay Later lang na ginagamit siya sa loob ni Shopee. And then, nagkaroon siya ng feature na pwede na rin sa mga offline merchants na partner ni Shopee. And then, eventually, nag-evolve na naman siya na kasama na ang mga QR/PH merchants. Ang kinagandahan kay Shopee S-Pay Later is that kahit hindi sa Shopee mo siya gagamitin, pwede mo pa rin siyang utangin in installment. Though, pag ginawa mo yon, masya-chargean ka na nga lang ng interest. Interest rate varies, again, depending on your credit standing. But it can go as low as 3% up to 7%. So, yung sa akin guys, medyo mataas na yung limit ko kay S-Pay Later. Madalas ko siyang ginagamit kasi madalas ako nagpa-purchase kay Shopee. So, yung S-Pay Later ko ay nasa around 75,000 na yung base na credit limit, but hindi ko naman siya nagagamit for the full amount. Takot ko lang na gumastos nang wala akong pambayad. Syempre, iiwasan natin yung ganon. Next on my list is si Salmon. So, si Salmon, when you apply kay Salmon, isa sa main feature talaga niya is the QR/PH, wherein you can use your credit limit pagbayad sa mga offline merchants talaga. And then again, you can also use that credit limit na may convert siya sa cash using your e-wallet. Though, masasabi ko na nga lang, ang difference ng QR/PH ni Salmon is that yung QR/PH walang dagdag na cash advance, while yung pag i-convert mo yung credit mo with Salmon na maging cash sa electronic wallet nyo, meron siyang cash advance fee. So, yung kayang credit limit daw na ibigay ni Salmon is up to 50,000 pesos daw. With the interest rate, ito medyo kataasan talaga ang interest rate. Variable din ang interest rate, but most ng nakikita ko, nasa around 9% ang interest rate niya, which is sobrang sakit noon sa bulsa. And that translate to 108% per annum. In case na wala pa rin kayong Salmon at gusto nyo mag-register ng Salmon Credit, you can use my referral link or referral code na makikita nyo rin sa description box. Next on our list, or number 4, is si Credivo. So si Credivo, bago-bago lang natin naririnig to, pero meron din siyang QR/PH. Yung limit na kaya niyang ibigay is up to 30,000 pesos, though it really depends din sa credit evaluation sa'yo. What's good about this is, sabi nila, 0% daw ang kanilang interest for the first month. However, 0% yung interest. However, merong 1% na admin fee or service fee. Kung kakalculate natin, mas okay na rin naman versus dun sa mga ibang na-review na natin kanina or nasabi natin kanina na may around 3.5 to 7%. At least si Credivo, meron siyang 1% kang babayaran. At least yun, 1% lang, di ba? However guys, dahil bago pa lang siya, so hindi pa ganun katatag yung
experience ng mga customer dito. Eventually, siguro, kapag madami nang gumamit ng Credivo, tatatag na din yung brand na to. If in case na gusto nyong panoorin ang review ko with Credivo, you can watch this video na lang. Panglima natin, syempre, si Maya Credit. Since si Maya ay alam natin talaga na legit, no doubt about it. Magagamit natin ang Maya Credit sa pag-purchase din sa mga offline merchants. At hindi lang actually sa offline merchants, hindi lang sa paggamit ng QRPH. Magagamit din natin siya sa online payments. Ito naman yung advantage ni Maya Credit. Hindi lang pang QRPH. Doon dinidiscuss natin ay QRPH, pero pwede siyang pang QRPH, pwede siyang pang pay bills, pang online payment, pwede rin siyang i-convert to cash. Full amount i-convert sa cash. Though, the limit that they can give you is only up to 30,000 pesos. And also, medyo mataas din ang kanyang interest rate na katulad siya ni Salmon Credit. Depende pa rin yan talaga sa credit evaluation. Though, for me guys, ang taas ng interest ang binigay niya sa akin, nasa 9% din. So, pareha siya ni Salmon. Kaya ako, siguro isang beses ko pa lang talaga nagagamit ang Maya Credit ko for the experience. Yan. And yeah, for the content na maipakita ko sa inyo. And if you want to know about my review about Maya Credit, you can check this video na lang. So, ako kung meron kayong better option, check your options first before going to Maya. Number 6 on our list is si G-Credit. Si G-Credit yata ang pinakauna kong nakita na lending service na gumagamit ng QRPH. Ewan ko, for me, yun yung first experience ko na lending service tas QRPH ang ginagamit. Around 2019 yata, meron ng G-Credit. During that time, hindi pa QRPH talaga. Tipong GCash logo lang talaga ang mapagagamitan mo ng G-Credit. But now, you can use G-Credit sa mga QRPH merchants din. But medyo selected lang din na mga QR merchants ang pwede mong paggamitan ng G-Credit. Si G-Credit naman, medyo mataas ang kayang ibigay sa inyo. They can give you up to 50,000 na credit limit. And ang interest rate, medyo mababa to. The interest rate ranges around 1.99% up to 7%. So yeah, again, depending on your credit evaluation, yung interest na magbibigay sa inyo. But yung sa akin, alam ko nasa around 5% ang interest rate ng sa akin. Number 7, si Bilis. Yan. Si Bilis, yes, talaga, QRPH talaga to. And then, pag nakagamit ka na ng lending service niya through the QRPH, magagrandan ka ng access sa cash loan. Yung cash loan ay mas mababa versus dun sa convert to electronic wallet. So, ito naman si Bilis, hindi lahat ng QRPH merchant ay pwede mong paggamitan. Basically, medyo namimili siya ng QRPH merchant. So, minsan siguro magagamit mo siya sa mga groceries. But ako, na-experience ko sa KFC, trinay ko yung QRPH nila, hindi gumana yung Bilis. Siguro masasabi kong kinagandahan ni Bilis sa paggamit nyo ng QRPH is that, so pag nag-scan ka, tapos less than 2,000 yung scan to pay mo, nandun yung option na 0% interest that you will pay within 1 billing period. So, pag dumating na yung bill mo, yan, kailangan mo na siya bayaran hanggang due date para wala kang interest na babayaran. Isa sa magandang feature ni Bilis is that you can extend your credit limit kahit mababa yung credit limit mo ng up to 50 to 60,000 pesos or even 70,000 pesos with the use of Bilis Limit Boost. Medyo may interest ka na nga lang nababayaran dito na nag-range ng 3.49% up to 4-something%. Pero sa lahat sa kanila, feeling ko isa si Bilis sa pinaka-competitive when we are talking about the interest rate. And yung customer service, sa tingin ko, napaka-customer-centric. Okay, last but not the least, number 8 is si Atome. Hinili ko si Atome for the best benefit na nakikita ko dito, which is the 0% interest na up to 45 days or 1 billing din. So previously, si Atome ay meron nang siyang QR. However, itong mga QR na to ay ang pinagagamitan lang nito ay ang mga Atome QR merchants. Meaning, kailangan maging partner merchants ka ni Atome before anyone na may Atome account can use your code. So, ganun siya dati. Tapos, nag-update, nag-concentrate sila sa Atome card, and then binalik nila ang QR. Which now, nag-evolve na siya na QRPH na ang kinikater niya at hindi lang ang mga partner Atome merchants. Meron na akong review about this QR. You can check this na lang. Baka makatulong tong trick ko sa inyo. Given na 0% siya, well, bayaran mo lang, alagaan mo lang ang record mo kay Atome at halos monthly nag-i-increase ang credit limit ng Atome. Pag ginagamit mo na ginagamit si Atome, eventually, mabibigyan ka ng Atome cash loan. But that's for another video na lang. Okay, just in case na wala pa kayong Atome, well, you can use my referral link. Nasa description box na lang din. So, itong 8 pinag-usapan natin na lending service na gumagamit ng QRPH, masasabi ko sa inyong legit na financial institution sila. Okay, for our question of the day, sa 8 nasabi natin, sa Home Credit Kwarta, sa SPay Later, sa Salmon, sa Credivo, sa Maya Credit, sa G-Credit, sa Bilis, sa Atome,
kami, alin sa kanila ang pinaka gusto nyong legit na lending service at bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po tayo at shoutout kay TKA at Rayuki21. Sabi niya, andito na naman ako watching all your video, Pat. Wow, thank you po. At Rayuki21, TKA, thank you po so much for your continuous support at panonood sa aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!